I'm all over social media in just a matter of months. Diploma or diskarte? Yung may mga alam, yes, tahimik lang yan. Sumakto lahat ng factors, pati na rin yung kanyang innate talent. Anong masasabi mo sa mga taong nagsasabi sa'yo na mayabang ka, hambog ka? The most important asset I have is my ability to be self-assured. Isang 18-year-old kid na yumaman dahil sa kangkong. I'd rather be bashed and save a life than be praised and help no one. I have accumulated hundreds of millions of views on all social media platforms in just, 3 months, in a span of 3 months of content creation. And I'm here to tell you, why am I here? Ba ako nandito? I have been a poor man. Galing din ako sa mahirap na pamilya at nagawa akong magkaroon ng lahat ng meron ako ngayon sa batang edad ng mag-isa dahil sa negosyo. Para makatulong sa pamilya ko at sa libu-libong tao na parte ng negosyo ko at para mabuhay ako sa gusto kong paraan. At nagsasalita ako sa inyong harapan para malaman nyo na posible ang mga bagay na pinapangarap nyo. Posible yan. Gaano mang kalaki yan, no? Kahit ano pa yan, kapag natuto kang magtrabaho ng sagad, matulog ng bitin, gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin, maging matalino ka, na kahit bata ka pa lang, hindi mo kailangan magpakatanga, pwede kang magseryoso sa buhay habang maaga pa, at ano man ang edad mo, estado mo sa buhay, basta gugustuhin mo at susubukan mo ng husto, may pag-asa kang yumaman. Anong mali sa sinasabi ko? Wala. Anong meron sa pananalita ko? I talk convincingly. Ganito ako magsalita para makinig kayo. Kapag nanonood ka ng contents ko, may portion kang makikita sa comment section na haters. Mga negatibong tao na naghahanap lang ng mali sa'yo para pagtakpan yung mga mali na dinadala nila at para gumaan yung loob nila dahil nakikita nilang mas nananalo ka kaysa sa kanila. At nag-hate sila because it makes them feel better to hate on someone doing better than them. Yun na yun. Portion naman ng karamihan na nanonood sa akin ay yung gusto nilang magkaroon ng magandang buhay. Diba, yun yung isang portion. Magkaroon ng kalayaan, gusto nila yun. Gusto nila lang magkaroon ng magandang epekto sa mundo at magkaroon ng impact. Gusto nilang magkaroon ng kahulugan yung buhay nila. Yan ang mga nanonood sa akin. Maraming tao ang ginagawa din ang ginagawa ko. There are a lot of people who are wanting to leave a positive impact to the world. Mayroong malaking tao dyan gaya ng politiko, mga negosyante at lalo ng mga presidente. Diba ngayon, kung bata ka at gusto mong magtagumpay, napakataas ng pangarap mo, mataas ang pangarap mo sa buhay, sino nga ba ang may pinakamalaking impluensya na magbibigay ng totoong pagbabago sa buhay mo? Sino nga ba? Ito ba yung taong may pinakamalaking boses, gaya ng mga presidente? Taong may pinakamaraming pera gaya ng mga negosyante o mga taong nasa politika? Sino nga ba ang may pinakamalaking impluensya? Para sa akin, ang mundo ay punong-puno ng gera para sa impluensya. Kagaya ng mga nangyayaring gera ngayon. Diba? Hindi lang sila naglalaban para makipagpatayan o para manakop ng bansa. Hindi. Naglalaban sila para sa impluensya. Kung sino ang may pinakamalaking impluensya sa lugar na to, sino ang may karapatang magdesisyon at mag-isip, anong lingwahe ang gagamitin, anong mindset ang dapat meron tayo. Lahat ng laban na yan, lahat ng gera, mapadebate, mapaargumento, lahat yan ay laban para sa impluensya. At kung meron kang impluensya sa panahon ngayon, kung may impluensya kang, malakas kang tao. Kaya maraming tao ang napakalaki ng impluensya dito sa Pilipinas at karamihan ay nandito sa internet. Ilang milyong tao ang nanonood sa atin dito. Sige nga, ilang milyon. Marami, di ba? Meron tayong malaking impluensya at tingin ko kahit nasa baba ka, hindi mo kailangan maging sikat na vlogger para lang magkaroon ng impluensya. Naniniwala ako na yung mga magulang ko at buong pamilya ko na nagpalaki at nag-alaga sa akin, maaalala nila ako hanggang sa dulo ng buhay nila. Bakit? Kasi pinaniniwalaan ko na nakapagbigay ako ng malaking pagbabago sa buhay nila at nabago ko ang buhay nila sa positibong paraan dahil naniniwala ako na kapag lumakad ka sa mundong to, na isa kang mabuting tao at nagsusumikap ka na maging mabuti para sa ibang tao, marunong kang makisama, tapat ka, hindi ka sinungaling at nagtatrabaho ka ng matindi, tingin ko magkakaroon nga ng malaking impluensya. Tingin ko malaking impluensya. Hindi lang sa paligid mo, pero para na rin sa sarili mo. Naiimpluwensyahan mo sarili mo sa maraming bagay. At naniniwala din ako na napakamapagbigay ng Diyos. May linya sa Biblia na Kawikaan 13:4.
Ang taong tamad, hindi makukuha ang kanyang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon pa ng higit sa kanyang hinahangad. So I believe that universe is utterly giving. Hindi pa ako nakakita ng tao na binigay niya ang lahat at ginawa niya ang lahat at meron siyang dedikasyon para magtagumpay na hindi nagtagumpay. Hindi pa ako nakakita nun. Hindi pa din ako nakakita ng tao na nag-aral ng todo, nagsipag ng todo, nag-ensayo ng todo at binuhos ang effort at oras niya para sa tagumpay na hindi nagtagumpay. Wala pa ako nakikitang ganun ha. Wala pa. Talagang hindi pa ako nakakita. Kasi napaka-mapagbigay ng Diyos. Napaka-mapagbigay ng mundo. Kung susubukan mo talaga at gusto mo talaga at hindi ka nagpapalusot at wala kang reklamo sa proseso, makukuha mo yung gusto mo. At hindi yan manggagaling sa Diyos ha. Manggagaling yan lahat sa sarili mo. Nandiyan ang Diyos para bantayan tayo dito sa lupa at gabayan tayo. At kilala niya kung anong klaseng tao ka talaga. Kilala ka ng Diyos kung anong ginagawa mo sa buhay mo. At hindi ako naniniwala na kapag naging mabuti kang tao palagi, medyo hindi ka natatratuhin din palagi ng mabuti ng ibang tao. Hindi totoo yun. That's not true. Tingnan nyo na lang ako. Kung talagang naging mayabang ako at arrogante ako dito sa internet, di sana wala na ako dito ngayon. Sana wala na nakikinig sa akin. Sana kinancel na ako. Di ba? Pero yung katotohanan na ang ginagawa ko lang naman ay magturo sa kabataan at maka-inspire ng maraming tao. Pinapakita ko kung paano ko ginawa. Gumagabay ako para sa mga bata na nahihirapan, na hindi alam ang gagawin. Nagbibigay ako ng pag-asa para sa mga kabataan na nawawalan ng pag-asa mabuhay. Sa mga gustong magpakamatay. Nagvi-video ako para sa kanilang lahat. Kaya ito ako. I'm fine. Nakakabilib lang yung kasabihan na ang tinanim mo ay siyang aanihin mo. Kung anong ibato mo, yun din yung babalik sa'yo. But masaya ako. I'm happy with where I am right now and I believe in karma. My karma is my real judgment kasi tingin ko naman, hindi ka i-bless ni Lord kung wala kang magandang ginagawa, kung wala kang magandang mission sa buhay. Hindi ka i-bless ni Lord. Kaya tingnan mo na lang yung results ko, kung bad karma ba to o good karma. Kasi sa kalagayan ng lahat ng tao na nasa paligid ko ngayon at mga taong naniniwala sa akin, kami lahat, papunta kami lahat sa tagumpay. We keep on working to become better and that's what I'm talking about influence. Kung mabuti ka sa tao, kung mapagbigay ka sa tao, kung matulungin ka sa kapwa mo, magugulat ka kung gaano kalaking impluwensya ang pwede mong magawa. Yun ang rason kaya ako nandito at kaya niyo ako pinapanood at pwede mo ding gawin yan. Kahit ano man ang edad o estado mo sa buhay, magsisimula ka lang sa baba, sa pinakamababang level. And to give you the best answer on how to do it, para mabigyan ko kayo ng sagot, may tanong ako, isang tanong lang to. Are you really focused and driven to become better? Gusto mo bang yumaman habang bata ka pa? Are you driven? Are you passionate enough? Passionate ka ba? Kakayanin mo ba yung hirap? Yung pa isang tanong, kakayanin mo ba yung hirap? Handa ka ba magsakripisyo ng maraming oras? Maraming taon? Kasi pati ang kabataan mo, ako nagsasabi sa inyo, pati ang kabataan mo, may sasakripisyo mo yan. Para magkaroon ka ng magandang buhay at impact sa mundo, may sasakripisyo mo yan. Ngayon, kung hindi ka willing, kung wala kang mataas na pangarap sa buhay, umalis ka na dito, scroll down. Scroll down kung wala kang pangarap. Pero kung gusto mo talaga, simulan natin. So, unang-una, para sa akin, kailangan mong makuha ang respeto ng mga tao, respeto ng pamilya mo at mga taong nasa paligid mo. Ang pinakamadaling paraan para irespeto ka is to focus on having money and do difficult things. Matuto kang magtrabaho para kumita ka ng pera at kailangan mong galingan para makatapik ka ng malaking achievements. Tapos, kailangan mo ding lupitan para magawa mo yung mga mahihirap na bagay. That way, makukuha mo ang respeto ng mga tao at mga tao sa paligid mo. Pag nakuha mo ang respeto nila, makakapagsimula ka na sa kung paano mo gustong magsimula. Dahil tandaan mo to kailangan mong magsimula sa paraan na gusto mo para makuha mo din yung results na gusto mo. You have to do it your way. Pangalawa, magkaroon ka ng confidence. Kita naman yung level ng self-confidence ko. Ano man yung itsura o estado o tingin mo sa sarili mo, dapat may confidence ka. Kailangan makita yan ng mga tao, ipakita mo yan. Huwag mo sabihin hindi ka confident kasi sa itsura mo, ganyan. Pucha,
Hindi itsura, basehan ng tagumpay ng isang tao. Niniwala ako at marami akong kilalang tao na masasabi mong hindi naman sila pinagpala ng itsura pero meron sila ng gusto mong buhay. We are dealt with different cards and us men are born without any value. Wala tayong halaga pagdating pa lang natin dito sa mundo. And you have the chance to build yourself up and become a superhero if you are prepared to work, to do the hard work, and be relentless enough to not quit. Pag hindi ka sumuko, pag hindi ka nag-quit. Sa tingin ko kasi nakalimutan lang na maraming tao kung gaano kahirap at kung gaano ka-competitive maging isang lalaki. Palaging may lalaki na mas magaling at mas gwapo sa atin. Pero tungkulin mo bilang isang lalaki na tumayo at sabihin na kung gusto kong maging mahalaga, kung gusto kong maging matagumpay, may mabuting puso at may takot sa Diyos, kailangan kong magsumikap para makamit ang lahat ng bagay na yun. Tapos magpatalino ka. Hindi pa pwedeng mayaman ka lang. Hindi rin pa pwedeng may pera ka lang pero putya, hindi ka marunong magsalita o humarap sa mga tao. Ginagawa mo na yun habang buhay, di ba? Tagal mo lang buhay sa mundo tapos hindi mo pa ginagalingan. Ang tagal-tagal mo na nagsasalita tapos pag nagsalita ka parang grade 2 pa rin. Magpatalas ka ng isip, magpalakas ka ng bibig. Makikita mo kung gaano kalaki ang maitutulong niyan sa tagumpay mo, lalo na sa pagnenegosyo. Then talking about negosyo, magpagaling ka sa negosyo. Mag-aral ka ng tungkol sa negosyo. Magpalakas ka, magnegosyo. Paano? Kailangan may advantage ka. Okay? Kailangan may advantage ka. Kailangan palagi kang nauuna at palaging nasa iyo ang pabor ng mundo pagdating sa negosyo. At magagawa mong tama yan kung matalino ka. Your one strength o sa business term, ang competitive advantage mo, walang iba, kundi ang wisdom. That wisdom will give you clarity. And clarity is power. Kapangyarihan ng katalinuhan. Kung ako sa'yo, yan ang unahin mo. Pangatlo, stay opportunistic, stay optimistic, and move fast. Kung iniisip kang plano, huwag kang tutulog hanggat di mo na-execute. Hanggat di mo nagagawa. Ang business ay bumabagsak kapag ang tao ay mabagal. Diba? Parang aeroplano lang yan. Sabi ng mentor ko, hindi babagsak ang aeroplano unless tumigil sa paglipad. Kahit walang pakpak, hindi babagsak ang aeroplano unless it runs out of speed. Kaya kailangan mo ng bilis. It crashes when it runs out of speed. And it's the same with a business. That's why at first hand, you make sure na alamin mo ang alam mo at maging aware ka sa hindi mo alam para matuto kang maging mabilis. Mag-focus tayo on being good on what we do. Whatever you do it well. Don't bring average effort if you want exceptional results. Gawin mo ang lahat ng bagay ng mahusay at panoorin mong magbago ang buhay mo. Next, ang susunod ay kailangan mong mag-mature. You have to build a mindset na hindi ka takot magsakripisyo at magkamali. Huwag kayo matakot. Don't be afraid. Yan ang alisin mo. Huwag kayo matakot magkamali. Wala sa edad ang maturity. It comes from mistakes, tough times, and bad situations. Kaya bilisan mo nang magkamali. Bilisan mo na. Bilisan mo na magkamali. Magkamali ka na agad. Kasi ibig sabihin, dadamihan mo na yung kilos mo nun eh. Pag nagkamali ka, sure ball na yan. So, the earlier na magkamali ka, the earlier you learn. Kaya huwag kayong matakot magkamali. Tandaan mo na bata ka pa at marami ka pang oras. I'm young, but I crave for stability. Pag-focus ko lang sa buhay mo. Masasabi ko ng success story ang kwento ng buhay ko ngayon. I'm 19. 19 ako ngayon. Diba? At nagawa ko na yung dapat kong gawin. Kahit ibalik ako sa baba, kaya kong ulitin lahat to. I have the capability. Abisado ko na. Ako yung gumawa. Diba? Hindi ko naman dinaya to. Kaya masaya ako sa buhay ko. Kasi ano bang makawala sa akin, men? 19 ako. Diba? Wala! 19 ako. Ang talas na nitong memorya na to. Kaya kung ikukumpara mo, kung itong memorya na to sa ibang mga nasa edad ko, hindi nyo alam kung gaano karaming laman ang meron sa maliit na kokote na to. Kaya masaya ako. I'm happy. Nagawa ko lahat ng to. Kaya kayo, ganun lang din ang gawin nyo. Subscribe, follow, Josh Moiga, all social media platforms. YouTube, IG, TikTok, Facebook. Follow for more kung gusto mo pa ng mga ganito. Follow ka. Young G. You know, ito tayo. 19. That's all.